Ako si Shishi, isang estudyante sa kolehiyo. Senpei, Senpei. Sa nakaraang buhay ko, namatay ako sa gutom noong apocalypse. Nabulok lang ang bangkay ko, walang pumansin. Isang pakiramdam ng lubos na kawalan ng halaga at pag-asa. Hindi ako makapaniwalang nabuhay akong muli, gising ka na pala. Security check lang, makisama na lang kayo. Siya ang may kasalanan kung bakit tayo nabisto. Hindi nahuli lang talaga siya dahil sa sarili niyang kapabayaan. Siya pa ang may ganang magalit. Wala na akong oras para makipagtalo sa kanya. Malapit na ang apocalypse, kailangan ko munang isipin kung paano mabubuhay. Wala ring laman ang card ko, anong gagawin ko? Umuulan na. Kung kailan kailangan, doon paminala sa ulan. Ito ba? May naglalamay. Ang malas naman. Akala ko pa naman magiging madali ang lahat matapos akong mabuhay muli, pero wala pala akong pera. Ngayon, pati matitirhan, wala na rin. Ikaw pala yan. May anak nga sa labas ang matandang ito. Anak sa labas, ako. Sandali, wala akong pakialam. Kunin mo na ito, 5 milyon ang iniwan sa iyo ng matanda. Umalis ka na agad. Huwag mo nang asahan ng iba pang mga gamit. Ano ito? Mula sa zombie apocalypse, nabuhay akong muli, at nakakuha pa ng 5 milyong jackpot. At naging tita pa ako ng dati kong crush na si Senpei. Shishi, ano ba talagang nangyayari? Paano ka naging anak sa labas ng lolo ko? Sa nakaraang buhay ko, balak ko sanang i-celebrate ang birthday ng boyfriend ko. Waiter, o-orderin ko ang cake na ito. Walang hiya kang manluloko ka. Sayang lang ang 300 pisong cake na in-order ko para sa iyo. Si Senpei, bakit siya nagde-deliver ng pagkain? Ito ang cake na in-order ni Shishi para sa iyo. Sabi niya, hinihiwalayan ka na niya. Grabe, ang cool niya. Inlababaw na yata ako. Noon, wala akong lakas ng loob na umamin sa kanya. Hindi pwede, magugunaw na ang mundo. Mas mahalaga ang mabuhay. Isasara ko muna ang puso ko sa pag-ibig. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Senpei, ano kasi, mahabang kwento. May pagkakataon na ako ngayon. Ipapaliwanag ko sa iyo kapag may oras na ako. 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, milyon. Totoo ngang 5 milyon ito. Sa buhay na ito, hindi na ako muling magugutom. Unang hakbang para mabuhay ng matiwasay. Siyempre, ang mamakyo sa supermarket. Punta muna sa section ng mga lutong pagkain. Ito ang mga pangunahing pangangailangan. Mag-iimbak din ako ng 100 box ng mineral water. Kahit na apocalypse na, mahalaga pa rin ang comfort food. Potato chips, ang paborito ko. Bakit ang taas ng pagkakalagay? Ning 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 ning. Ning 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 ning. Mag-isa ka lang, bakit ang dami mong binibili? Ako, lagot, paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? 1 linggo bago ang apocalypse, todo-todo ang pag-iimbak ko ng gamit sa Daxing Supermarket. Bakit siya na naman? Ang liit nga naman ng mundo, nagkita uli tayo. Wow, ang dami mong biniling pagkain. Anong gagawin ko? Alam ko na. Senpei, volunteer kasi ako ngayon, ang mga supplies na ito ay para sa mga nasalanta. Volunteer. Tapos na akong mamili, Senpei, mauuna na ako. Sandali lang. Bakit, Senpei, ang potato chips mo? Salamat, salamat Senpei, mauuna na ako. Dati, umarkila ako ng murang penthouse sa probinsya na balitang may mumo. Hindi ko akalain na ito pala ang magiging pinakaligtas na lugar. Sapat na ang naimbak kong pagkain, tubig, at mga gamit sa bahay.
Ang susunod na hakbang ay patatagin ang tinitirhan ko. Gawin mong matibay ang bahaging iyon at pati na rin ang doon, huwag kang magtipid sa materyales ha. Pagkatapos ng ilang araw na pagtatrabaho, halos tapos na ang paggawa ko sa aking safe house. Isang silid na lang ang hindi ko pa nagagalaw. Pero sadyang nagbili ng landlord na huwag itong bubuksan. Hayaan na muna, huwag na muna nating intindihin yan. Hello, sige, bababa na ako para kunin ang mga gamit. Sa wakas, dumating na rin ang mga supplies na inimbak ko. Ang gusaling ito ay may sariling elevator bawat unit. Sino naman ang pupunta rito para hanapin ako sa ganitong oras? Sa muling pagkabuhay na ito, para makaligtas hanggang sa huli. Ginamit ko ang 5 milyong mana na nakuha ko sa hindi inaasahang pagkakataon. Para patatagin muli ang aking tinitirhan. Siguro dahil masyadong maingay ang pagpaparenovate ng bahay nitong mga nakaraang araw. Kaya nakakuha ako ng atensyon ng kung sino. Isang fitness coach lang pala. Magandang dilag, ang gym namin ay nasa baba lang, kumuha ka na ng membership card. Walang pain, walang gain, ito na ang panalo. Kung kukuha ako ng card, pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Anong tulong? Marangal ang trabaho namin ha. Salamat, coach. Magandang dilag, huwag mong kalimutang mag-ehersisyo rito lagi, hihintayin kita ha. Kahit na may sariling elevator bawat unit, madali pa ring makaakyat ang mga tao mula sa fire exit. I-lock na lang kaya natin ang lahat ng fire exit. May mga supplies na, at halos ayos na ang safe house. Isang araw na lang bago dumating ang katapusan ng mundo. Dapat mahigpit ang pagkakalagay ng spring para maging matindi ang pinsala. Kailangang mag-ingat kapag ginagamit ito. Subukan mong ang tingnan. Dapat ko bang sabihin kay Linzing ang sikreto tungkol sa darating na apocalypse? Isang araw na lang ang natitira bago ang katapusan ng mundo. Hindi pa alam ni Linzing, hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya. Teka, si Linzing ay isang mayamang tagapagmana ng ikatlong henerasyon. Bago ako mamatay sa gutom noon, narinig ko pa sa radyo ang balita tungkol sa pamilya Lin. Ibig sabihin, hindi dapat nanganib si Linzing. Mas mabuting alalahanin ko muna ang sarili ko. Ang zombie virus ay magsisimulang kumalat sa hate ang gabing ito. Kailangan kong manatiling kalmado. Maya-maya lang ay hindi na magagamit ang tubig. Mabilis ding mapuputol ang kuryente, gas, at internet. Hanggang sa mamatay ako, wala na akong nakitang ibang taong buhay. Itinakda na ba na sa buhay na ito ay kailangan ko ring mabuhay ng mag-isa at malungkot? Ang chips mo. Linzing, ayos ka lang ba ngayon? May tao sa tapat. Pero hindi ba't mayamang tagapagmana si Linzing? Bakit siya nandito sa apartment sa tapat ko? Unang araw ng apocalypse. Akala ko noong una ay kailangan kong mabuhay ng mag-isa at malungkot. May tao pala sa apartment sa tapat. Si Linzing iyon. Bakit ang isang mayamang tulad ni Linzing ay titira sa ganitong lugar? Sa bagay, nagtrabaho pa nga siya bilang delivery boy dati. Ito ba ang tinatawag nilang pagdanas ng hirap ng mga mayayaman? Lagot, mahahanap siya ng mga zombie dahil sa liwanag. Wala na palang signal. 79 na hindi nababasang mensahe. Lahat ay galing kay Linzing bago pa naputol ang internet.
Shishi, nasaan ka? Shishi, ayos ka lang ba? Nasa panganib ka ba? Mag-reply ka sa akin. Linzing. Parami ng parami ang mga zombie sa labas ng apartment. Kailangang makahanap ng paraan para abisuhan siya. Meron na. Ipakita na lang natin ng direkta sa kanya. Hindi ko alam kung nakapag-imbak ba si Linzing ng maraming pagkain sa bahay niya. Malamang hindi. Ayos lang ako, ikaw ba? Walang kahit ano rito sa bahay. Pahingi naman ng makakain. Tita. Ikalawang araw ng apocalypse, sa wakas ay nakausap ko na rin ang crush kong si Linzing. Pero tinawag akong tita ng aking idolo. Hindi naman kalayuan ang distansya ng dalawang apartment. Gamitin na lang natin ang climbing rope para ihagis doon. Mukhang kailangang buksan ang mga rehas na ito para may hagis ang tali. Tatlo, dalawa, isa, hagis. Kailangang madaliin ang pagkalis sa tali. Gusto ko sanang gamitin ang climbing rope para padalhan ng pagkain si Linzing. Hindi ko akalain na mabubagsakan at mahihimatay ako dahil sa mesa. Ano ba yon? Saan galing ang drone na iyan? Magpakatatag ka, kaya natin to. Hindi na ito sumusunod sa utos ko. Kung may oras ka, halika sa gym namin at mag-ehersisyo tayo. Pero, ayos ka lang ba, tita? Sa ganitong sitwasyon, nakuha mo pa akong biruin. Sana wala nang mangyaring masama, tita. Sa sandaling ito, parang hindi na ako gaanong natatakot. Kumusta ang ulo mo? Ayos lang ako. Virus na mo. Ang ibig niyang sabihin ay, pinapagamit niya sa akin ang drone para maghatid ng mga gamit.
Mas madali na ngayong magpadala ng pagkain. Salamat sa pag-alo, tita. Mag-ingat sa fire exit. Ang fire exit. Nilock ko na ang fire exit papunta sa rooftop noon. Siguro naman walang magiging problema, di ba? Ginulo ng virus na mo ang buhay ng lahat. Habang ako naman ay narito sa apartment na halos hiwalay na sa mundo, naging sandigan namin ang isa't isa. Ibinabahagi namin ang aming pang-araw-araw na buhay. Wala na kaming maanghang at maasim na noodles. Tita, pahingi pa. Nagkasundo kaming magkita sa balkonahe sa parehong oras araw-araw. Pero kung minsan, buong araw ko siyang hindi nakikita. Sa wakas, nakabalik din siya. Bago sumapit ang dilim, siguradong lilito siya. Pero ang notification na itinakda ko ay nagpaalala sa akin ng isang mahalagang bagay. Ika-9 na araw ng virus na mo, darating na ang malakas na buhos ng ulan. Ika-9 na araw ng virus na mo. Magkakaroon ng napakalakas na ulan na minsan lang sa isang siglo mangyari. Noon, biglang babagsak ang temperatura. Kapag hindi nag-ingat, maaari kang mamatay sa ginaw. Buti na lang. Nakapaghanda na ako ng maraming makakapal na damit. Kailangang padalhan ko rin si Linzing ng ilang jacket. Ano itong isinulat mo? Sino ba kasing nagsabi sa iyong tawagin akong tita? Ano ito? Sobrang luma na nito, ah. Naalala mo pa ang birthday ko? Birthday. Salamat. Kaya pala hindi siya nagpakita nitong mga nakaraang araw. Ipinaghahanda niya pala ako ng regalo para sa birthday ko. Ang gaka, bakit biglang kumukulog? Ang fire exit. 3 araw bago ang malakas na ulan. Sa kalangitan, bigla na lang kumulog ng malakas. Habang nagtataka ako, narinig ko mula sa fire exit ang isang sunod-sunod na katok. May mali rito. Walang malay ang mga zombie. Nakalock ang fire exit. Hindi sila magtitiyagang makipagbuno sa isang kandado. Ito kaya ay dahil sa ibang sintomas ng sakit. Lagot na, ang mga lock na ito ay para lang sa mga zombie. Hindi nito siguradong mapipigilan ang mga tao. Shishi. Anong nangyayari? May ingay sa fire exit. Pupunta ako para tingnan. Mag-ingat ka talaga. Kung may problema, bumalik ka agad dito sa safe house. Huwag kang mag-alala. Hindi pa nasisire ang lock sa palapag na ito. Tigil. Pasensya na. Hindi ko alam na may tao pa pala sa itaas. Ibaon mo ang hawak mo. Sige, ibababa ko na ito. Anong balak mong gawin? Wala na kaming makain sa bahay. May asawa pa ako. At isang anak na may malubhang sakit. Mamatay na kami sa gutom.
Nagmamakaawa ako sa iyo, kung may sobra pa kayong pagkain. Baka naman pwedeng ba-AGN mo kami, iligtas mo ang pamilya namin. Akala mo ba ganoon lang kadali kitang paniniwalaan? Marami na akong nakitang ganyang klaseng tao sa nakaraang buhay ko. Kung magpapatuloy ito, masisira rin niya ang kandado ng pinto sa ayaw at sa gusto niya. Sige, bibigyan kita ng pagkain, talaga. Maraming salamat talaga. Pero dapat kang pumayag sa isang kondisyon. Basta't bibigyan mo kami ng pagkain. Kahit anong kondisyon ay papayag ako. Mababahagian kita ng pagkain. Pero kailangan mong umalis dito agad. Bumalik ka na lang pagkatapos ng 1 oras para kunin. Sige, pumapayag ako. May mas matindi pa akong armas kaysa rito. Kapag binalikan mo ang pangako mo at sinira ang kandado, huwag mo akong sisisihin kung wala akong awa, huwag kang mag-alala. Basta't bigyan mo kami ng pagkain, hindi ko nasisirain ang kandado. Sa gitna ng apokalipsis, hindi mapagkakatiwalaan ang pagkatao, pero sa ngayon, ito lang ang tanging paraan. Para pansamantalang mapakalma sila, binigay mo sa kanila ang mga supply. Alam na nila ngayon, na may mga supply ka sa loob ng bahay, natatakot ako na baka lalo silang maging agresibo. Kung ganoon, ililipat ko ang bahagi ng mga supply, gamit ang drone papunta sa iyo. Masyadong mabagal ang paggamit ng drone, maghahanap ako ng climbing rope. Gagamit tayo ng puli para sa paglilipat, mas mabilis iyon. Bago ang gabi ng malakas na ulan mula sa nakaraang buhay, may 2 araw pa tayong natitira. Maagang dumating ang malakas na ulan. Kailangang magmadali na tayo. Ayos na, naitulak ko na. Nakalimutan ko na ang ulan pagkatapos ng apokalipsis, ay may matinding epekto ng asido. Linzing. Mukhang tama ang hinala mo. Nahanap na tayo ng mga survivors na iyon. Manatili ka muna sa safe house, huwag kang gagalaw. Gagawa ako ng paraan. Kailangan kong maghanap ng armas, na may mas malakas na pinsala. Hoy babae, buksan mo na ang pinto. Ilabas mo na ang mga supply. Kung hindi kami magdadalawang isip na saktan ka. Buksan mo na. Kung hindi, jijibin ko ang pintong ito. Tinupad ko na ang pangako ko. Binigyan ko na kayo ng mga supply. Sapat na iyon para mabuhay kayo ng matagal. Huwag kayong masyadong sekim. Kakarampot lang ang binigay mo. Makinig ka sa akin kung ayaw mong mapahamak. Buksan mo na ang pinto para sa akin. Kung hindi, papatayin kita mamaya. Kapag binuksan ko talaga ang pinto ngayon. Siguradong katapusan ko na. Buksan mo na. Huwag ka ng maraming Saturday. Kapag nag-ingay pa kayo ng ganyan, at makaakit ng mga zombie, walang makikinabang sa atin. Tay, may ingay sa ibaba. Baka may mga zombie nang umaakyat. Kamalasan naman. Ano bang kinatatakutan mo? Bilis, buksan mo na ang pinto. Anong nangyayari? Buisit, wala talagang mapapala sa mura. Wala nang silbi ang puso. Mag-scan ka na ng mabilis. Hayop ka, nakuha mo pang mandaya. Papatayin talaga kita ngayon. Asa ka pa. Hulihin siya. Huwag niyo siyang patakasin. 3, 2, 1. Buti na lang pinaalalahanan ako ni Linzing tungkol sa fire exit. Nagdagdag pa ako ng mga bitag para sa proteksyon. Tay, patayin mo siya. Tapos agawin natin ang susi ng bahay niya, para makaligtas tayo. Hindi mo na nga mailigtas ang sarili mo. Sa ganitong sitwasyon, gusto mo pa rin akong patayin. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, ihuhulog ko ito. Kapag may naakit na mga zombie, mamamatay tayong lahat. Lagot na, nabulabog pa rin ang mga zombie. Ang pandinig nila, mas naging matalas kaysa dati. Nagsisimula nang mag-evolve ang mga zombie, mga buwisit na babae. Isasama ko kayo sa hukay. Mga buwisit na babae, buksan niyo ang pinto, bilis. Manigas kayo.
Nagawa nilang sirain ang pinto ng fire exit. Tingnan natin kung saan ka patatakbo. Ginamit mo pa talagang panangga ang sarili mong anak. Wala ka na talagang pag-asa. Buwisit na babae, ikaw ang pumatay sa anak ko. Delikado na, nag-evolve na ang mga zombie. Hindi na lang sila umaasa sa liwanag at tunog para makahanap ng tao. Nagising na rin ang pang-amoy nila. Ayos ka lang ba? Sandali lang. Nandito lang ako. Parang may kakaiba, si Linzing at ang dating supladong Lodi. Parang hindi na sila pareho. Sira na ang mga kandado sa fire exit. Kapag may umakyat na zombie mamaya, yari na tayo. Noong papunta ako rito, nilock ko na rin ang pang-anim na palapag. Ang apartment na ito, nalinis ko na halos lahat kanina. May mahalagang gamit ba rito? Wala namang masyadong mahalaga. Eh di ayos. Gamitin natin ito pang barrel sa pinto. Maliligo muna ako. Kung gusto mong tumingin, tumingin ka na lang ng harap-harapan. Hindi ah. Wala akong ginagawa. Sige na, sige na. Mga bes, sino bang makakaintindi nito? Pagkatapos ng bakbakan sa mga zombie, biglang nagpakita ng ab sa akin ang lodi ko. Pang-asan mo ang buhok mo, baka sipunin ka. Hindi ba bahay ko ito? Bakit parang sanay na si Linzing dito? Tulungan mo akong kumuha ng pamalit na damit. Baka guni-guni ko lang ito. Linzing. Sandali, pambabaing damit na lang ang ipapasuot ko sa kanya. Damit pambabae talaga, hindi ka nagbibiro, di ba? Wala akong magagawa, sino bang mag-aakala na bibisita ka rito? At maliligo pa at magpapalit ng damit sa bahay ko. Sige na, kahit pambabae pa yan. Sige na, isusuot ko na. Pasok ang plano. Napakabihirang pagkakataon nito. Hubad na ang pantalon. Ito lang ang ipapakita mo sa akin. Sabi ko na nga ba? Kung gusto mong tumingin, tumingin ka ng maayos. Ayos lang, ayos lang. Mabilis lang lilipas ang buhay. Ito ang antang-antang ko. Pero ang antang-antang ko. Bakit nasa kay Linzing? Ano ba yan?
Kahit mga lumang teleserye 10 taon na ang nakalilipas, hindi na gumagawa ng ganito. Noong nakaraang buhay, sa araw na ito ako namatay sa gutom. Pero ngayon, buhay pa ako. At, ang masaklap na katotohanan ay, kahit na nag-reincarnate, hindi mababago. Ang katotohanang hindi masarap ang luto ko. Hayaan mo na lang ako. Noong nakaraang 2 araw, birthday mo, hindi ka man lang nakakain ng pansit, ituring mo na lang ito na pambawi. Hindi lang ako buhay. Nakakain pa ako ng pansit na niluto mismo ni Linzing. Ang sarap mabuhay. Ang anteng-anteng na ito, ay napulot ko noong nakaraan sa supermarket. Hindi ko mahanap ang pagkakataon para ibalik sa iyo. Paano ka nakapunta rito mula sa kabilang apartment? Nitong mga nakaraang araw, bukod sa paghahanap ng supplies, ay hinahanap ko ang pinakamagandang daan papunta sa bahay mo. Natuklasan ko na ang 2 gusali natin ay may iisang basement parking. Akala ko naman nag-alala ka talaga kaya ka pumunta rito. Linzing, sa totoo lang, hindi ako ang anak sa labas ng lolo mo. Ano? Patay, hindi niya kaya naniwala na ako ang tiyahin niya. Nagpanggap akong tiyahin mo, dahil kailangan ko talaga ng pera noon. Mabuti na lang, peke iyon. Mabuti na lang at peke iyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Shishi, hindi mo ba napansin na ang mga zombie ngayon ay nag-evolve na kumpara noong una? Napansin mo rin pala. Ang mga zombie ngayon ay hindi lang umaasa sa liwanag para makahanap ng buhay na tao. Nagising na rin ang pang-amoy nila. Ang pagdating ng malakas na ulan at ang bilis ng pag-evolve ng mga zombie ay nagpapahiwatig na mas malaking krisis ang paparating. At ang hindi alam na krisis na ito, kung ako lang mag-isa, ay baka hindi ko kakayanin. Linzing. May sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Bakit bigla kang naging seryoso? Sa totoo lang, nag-reincarnate ako. Bakit hindi ka man lang nagulat? Nakita ko iyon sa mga damit pambabae na ibinigay mo sa akin. Kaya ginamit mo ang pag-reincarnate para manalo sa loto. Ang mga supplies na ito ay binili gamit ang 5 milyong ibinigay ng pamilya mo. Kaya gusto kong gamitin ang napanalunan ko sa loto para ibalik ang pera. Sayang, sarado na ang bangko noon. Ikaw. Ang pasalubong na ibinigay sa iyo ni Lola, bakit mo ibabalik sa akin? Pasalubong. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin, Mrs. Linzing, dahil napaaga ang lahat ng mga pangyayari. Kailangan nating magmadali at maghanda. Ubos na ang mga armas at patibong natin. Ano na ang susunod nating gagawin? Kailangan kong lumabas para kumuha pa ng mga armas na mas nakamamatay. Pero paano mo kakayanin mag-isa ang ganoon karaming zombie? Huwag kang mag-alala, maliit na bola. Siguradong babalik ako. Maliit na bola. Ito ba talaga ang Linzing na kilala ko? Maliit na bola. Bakit hindi ko matandaan na may ganyan akong palayaw? Huwag kang mag-alala, may ruta akong alam para makalabas ng ligtas. Gagamit tayo ng lubid mula sa rooftop para maiwasan ang karamihan sa mga zombie hanggang sa makarating sa basement parking. May nakahanda na akong off-road vehicle doon. Ako ang muling nabuhay. Pero bakit parang mas marami pang alam si Linzing kaysa sa akin? Pero residential area ito. Saan tayo makakahanap ng malalakas na armas? May outdoor gear shop sa subdivision natin. Sana buhay pa ang may-ari nyon. Sumama na lang ako sa iyo. Masyadong mapanganib sa labas. Manatili ka na lang sa safe house at hintayin mo ako. Mina, maliit mo ba ako? Noong nasa mountaineering club pa ako, kailanman ay hindi ako nagpahuli sa grupo. Sige, sama na tayo. Nakakalusnaw ang tubig ulan. Isuot mo ng maayos ang kapote mo. Nasa Fountain Square nga nagkukumpulan ang mga zombie. Oo. Hindi pa napapansin ng mga zombie ang likod ng apartment.
Tamang-tama, dito tayo dadaan palabas. Ang lupi naman. Ito ang unang pagkakataon na nakalabas ako sa mundo mula noong mag-apocalypse. Napansin mo ba? Linzing. Parang ang ingay ng sasakyan natin. Chill ka lang, nakalimutan mo na ba kung gaano kalakas ang horsepower ng auto ko? Sa wakas, naisahan din natin sila, Linzing. May nakakapit sa ilalim ng sasakyan. Ayos, nalaglag din siya. Simula ngayon, ikaw na ang lodi sa pagmamaneho sa subdivision na ito. Ang kulit talaga nito, ayaw bumitaw. Marunong ka bang mag-drive? Oo, ikaw muna ang magmaneho. Ako. Kaya ko ito. Dahan-dahan lang ang pagpapatakbo. Walang problema. Ito ba ang tindahang sinasabi mo? Dito nga. Pasok na tayo. Parang nilusog na rin ng mga zombie ang lugar na ito. Sumunod ka lang sa akin. Wala kahit isang tao. Espada, dapa. Espada, ayos ka lang ba? Ayos lang, ang bilis ng reflexes mo. Iniligtas mo ba ako? Malamang, ano pa ba? Akala ko ba Knight in Shining Armor ang magliligtas sa dilag? Iyon pala, ang dilag ang nagligtas sa iyo. Sino ka? Bakit mo kami inaatake? Hulaan mo. Sandali lang. Chi-Chi. Kilala ko siya. Sunlay. Ang paraan mo ng pagtanggap ay masyadong kakaiba, di ba? Kung hindi ito espesyal, paano ito magiging karapat-dapat sa ating god na si Linzing? Shishi. Ito si Sunlay. Ang pinakamatalik kong kaibigan. At siya rin ang may-ari ng tindahang ito. Pasensya na, miss. Nagulat ba kita kanina? Ayos lang. Mahilig kami ni Linzing sa outdoor activities. Madalas kaming mag-rock climbing at adventure ng magkasama. Kayong apat. Ang punta namin dito ay para maghanap ng mas malalakas na armas. Hey! Tamang tao ang nilapitan nyo. Sumunod kayo sa akin. Ipakikita ko sa inyo ang magagandang gamit. Sa likod ng pintong ito, naroon ang mga tunay na kayamanan. Ano sa tingin nyo? Hindi masama, di ba? May mga functional na gamit, balisong. Mahabang espada, nail gun. At 7-star tactical baton, para na itong isang arsenal ng militar. Linzing, tinataguan mo pala ako, ng ganito karaming kayamanan. Magkaibigan tayo, pero business is business, kung gusto nyo makuha ang mga koleksyon ko. Kayo, dapat may ibigay din kayong kapalit. Sabihin mo ang kondisyon mo. Ang pera ngayon, ay wala ng halaga. Pero, dahil nabuhay kayo hanggang ngayon, siguradong marami pa kayong supplies, di ba? Walang problema, basta hayaan mo kaming pumili ng mga armas. Dadalhin kita para kumuha ng supplies. Kayo, ano ba ang relasyon nyo? Ang sinabi ni Shishi, ay siya ring gusto ko. Gets ko na, gets ko na. Ang sarap talagang maging gwapo. Kahit apocalypse na, may love life pa rin.
Bagay na bagay talaga tayo. Ang ganda naman ng balisong na ito. Ano ito? Paano ito gamitin? At ito pa. Maganda ito. Halatang bihasa ka na. Sa isang tingin lang, nakuha mo agad ang pinakamahal kong gamit. Mas madali itong gamitin kaysa sa mga pinili mo kanina. Kaya pala, God, masyado kang mabusisi at talagang pinag-isipan ang pagpili. Ipinagpipili mo ba ako ng armas? Hindi ito katulad ng Linzing na kilala ko. Ikaw na bata ka. Kailan ka pa naging worm guy? Masyado kang madaldal. Sandali. Ito. Maganda ang kutsilyong ito. Lahat ng gamit dito, pumili ka lang ng kahit ano, huwag lang ang kutsilyong ito. Ibigay mo ito sa akin. Hindi pwede. Ito kaya ang ginamit ko, para makipagbakbakan sa 300 zombie. Ang pinakamalakas na sandata. Sige na nga. Kung ganoon, ayos na ba ang balisong na ito? Pwede na yan. Hindi mo na ito panghihinayangan, ha? Nandito na naman ang mga buwisit na ito. Tingnan natin ang sitwasyon sa may gate. Kani-kanina lang, naisara ko na ang gate. Ang mga buwisit na ito, paano nila nahanap ang lugar na ito? Nakita ko sila mula sa itaas kanina, hindi biro ang dami nila. Noong papunta tayo rito, hindi ba't natakasan na natin ang mga zombie na iyon? Kahit ganito kalayo, naamoy pa rin nila ang amoy ng buhay na tao. Ang mga zombie na ito, hindi na sila umaasa sa tunog at amoy lang para makahanap ng tao. Nagsisimula na silang magkaroon ng sariling isip at ebolusyon. Nakapagtataka, paano nalaman ni Linzing ang mga bagay na ito? Nandyan na sila. Magpautakan tayo sa kanila. Sige, labanan kung labanan. Grabe. Sugod na sila. Isa. Dalawa. Sa ganitong sitwasyon, kailangan pa talagang magpataasan ng score. Ika-19 na araw ng Apocalypse, ayon sa hinala ni Linzing. Nagkaroon na sila ng kamalayan. Paramihan tayo. Sige, hamon yan. Isa, dalawa. Apat. Anim. Tapos ang trabaho. Umalis na kayo, bilis. Anong kalokohan yan? Kung aalis tayo, sabay-sabay tayo. Huwag kang hamarang sa harap. Kunin niyo na ang lahat ng gamit. Sumunod kayo sa akin. Dito tayo dumaan sa secret room. Sunray, ang sugat mo sa braso. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ikamamatay ito. Bumalik muna tayo sa safe house. May gamot doon. Umiwas tayo rito papunta sa harap, mahahanap nyo na ang sasakyan nyo. Sige. Aalis na tayo ngayon din. Hindi na ako sasama, dahil ang mga zombie ay nagkaroon na ng isip, mabilis silang makakahabol sa atin. Kapag nangyari yun, walang makakatakas sa atin. Nandito ako. Makakaalis tayong lahat. Sige na nga, kailanman ay hindi talaga ako mananalo sa pangangatwiran mo. Sunlay, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Buksan mo ang pinto, bilis. Sunlay, buksan mo ang pinto, huwag ka nang magmatigas. Nakalock na ang pinto, sa ginagawa mong pagkatok, lalo mo lang silang pinapalapit dito. Naisahan mo ako roon, buwisit ka, bihira lang kitang maisahan. Pagbigyan mo na ako sa pagkakataong ito. May virus ito.
Huli na ang lahat. Siya nga pala, bibigyan kita ng regalo sa ating paghihiwalay. Buksan mo ang bag at tingnan mo. Bilang kapalit, sa akin na ang balisong na ito. Huwag ka nang mag-atubili pa. Bilis, isama mo na si Shishi at umalis na kayo. Halika na, kung matapang kayo, sabay-sabay kayong sumugod. Hindi na natin may iligtas si Sunlay. Kapag hindi pa tayo umalis, mamamatay tayong lahat dito. Gashan, hindi gaanong marami ang mga zombie rito. Halika rito, akala ko ba magaling kayo? Dito kayo sumugod sa akin. Ang pulang mga mata. Halika rito, akala ko ba magaling kayo? Dito kayo sumugod sa akin. Para protektahan tayo. Nagsakripisyo si Sunlay. Pero ang ikinakatakot ko ay, muli kong nakita sa mga mata ni Linzing. Ang pulang liwanag na sa mga zombie lang makikita. Ang mga mata ni Linzing. Ano ba talaga ang nangyayari? Linzing. Bilis, hoverin mo na ang damit mo. Nakakalason ng tubig ulan. Magpalat ka na agad ng damit. Paano ko kaya sila aaluin? Bakit ko ba nakalimutan ang bagay na iyon? Alak. Iinom ka ba? Linzing. Sa totoo lang, ang alak ay hindi naman kabilang sa mga kailangan kong bilhin. Alam mo ba kung bakit binili ko pa rin ito? Bakit? Dahil naisip ko, kung sakaling darating ang araw na mamamatay rin ako, magpapakalasing muna ako bago malagutan ng hininga. Pero pagkatapos mahimasmasan, pipiliin ko pa ring mabuhay. Hanggat may buhay, may pag-asa sa hinaharap. Tama ako, di ba? Linzing. Shishi. Siguradong mabubuhay ka. Hindi, tayong dalawa ang siguradong mabubuhay. Para sa mga pumanaw na. Kailangan nating magpatuloy ng maayos. Ang pagkawala ni Sunlay ay nagdulot ng matinding pighati kay Linzing, ngunit ang kamatayan ay hindi makakahadlang sa pagnanais na mabuhay. Pero ang mga mata ni Linzing. Ito ang palatandaan ng mutasayon matapos mahawa ng virus ang tao. Linzing, napansin ko na ang mga zombie ngayon ay mas mabilis mag-evolve kaysa sa nakaraang buhay ko. Anong gusto mong sabihin? Sinasabi mo ba na ang mga ito ay may kinalaman sa muli mong pagkabuhay? Ano man ang maging pagbabago sa buhay na ito? Siguradong makakayanan mong mabuhay ng mabuti. Hindi ba dapat ay tayong dalawa ang sabay na mabubuhay ng mabuti? Tumigil na rin sa wakas ang ulan. Nakaligtas na naman tayo ng isang araw. Oras na para ayusin muli ang mga depensa sa fire exit. Ano kaya kung mag-imbak din tayo ng ilang supply sa loob ng ating sasakyan? Mag-imbak ng supply sa sasakyan. Ang iniisip ko lang, kung sakaling kailanganin nating lumikas ng Mad Alien. Hindi naman naabot sa ganoon, na wala tayong oras para mag-impake. Bakit kailangan nating ilipat ang mga gamit? Sige na nga. Nailista ko na ang lahat, ang mga supply na ililipat sa sasakyan. Tapos ko nang bilangin. Sapat na kaya ang mga ito? Ang mga supply na ito, kaya lang nitong buhayin ng isang tao. Ang mga bagay na ito, para lang ito sa emergency. Kung hindi naman kailangan, hindi tayo aalis sa safe house. Naobserbahan ko na. Kapag sumikat na ang araw, ang mga zombie sa umaga, hindi sila masyadong agresibo. Tamang-tama tayo. Pwede nating samantalahin ang oras na ito. Tama nga ang sinabi mo. Sa buong biyahe natin, wala tayong nakasalubong na zombie. Anong tunog iyon? May sasakyang pumasok sa basement parking. Ang sasakyang iyon, parang pamilyar sa akin.
Pagkatapos ng apocalypse, ang isang linggong walang tigil na ulan, tumigil na rin sa wakas, pero biglang iminungkahi ni Linzing, na ilipat ang ilang supply, sa loob ng off-road na sasakyan. Nang makarating kami sa basement parking, habang isinasakay namin ang mga gamit, isang sasakyang pamilyar na pamilyar sa akin, biglang pumasok sa basement parking. Ang sasakyang iyon. Parang pamilyar talaga. Linzing, magtago muna tayo. Huli na ang lahat. Tao ang nagmamaneho, tingnan natin kung sino sila. Nandito na tayo, dito nga iyon. Siya pala iyon. Ang manloloko kong ex. Walang hiyang lalaki, at mukhang hindi lang isa ang kasama niya. Kung magpalit ng babae, mas mabilis pa sa pagpalit ng brief. Shishi. Hindi ba sabi mo, ibinili ka ng tatay mo, ng isang villa rito, sa bulok na lugar na ito? By Chen Chen. Kaya naman pala, mula noon hanggang ngayon, lagi kaming magkaaway, dahil pala, sumama siya sa manlolokong ito. Shishi, bakit ka nandito? Dito ako nakatira. Ako dapat ang nagtatanong sa inyo, bakit kayo napadpad dito? Shishi, ikaw nga ba talaga yan? Akala ko kasi, hindi na kita makikita pang muli, bitawan mo ako. Ang nangyari noon, isang malaking pagkakamali lang iyon, ang babaeng iyon ang humahabol sa akin. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Talaga ba? Eh bakit ngayon? Magkasama na naman kayo, sabi mo ako lang ang mahal mo. Hindi mo pa rin pala siya malimutan. Shishi, huwag kang makinig sa kanya. Kami na nung babaeng yun. Wala na akong nagawa, alang-alang sa pinagsamahan natin noon. Patawarin mo na ako. Sige ba? Ganito na ang sitwasyon, pero nagagawa mo pang mamangka sa dalawang ilog. Sayang ang talento mo, dapat nag-artista ka na lang. Hindi siya namangka sa dalawang ilog. Ang gusto lang niya talaga, ay ang mga gamit na hawak ko. Habang kami ni Linzing, ay naglilipat ng mga gamit, nakasalubong ko ang ex kong manloloko. Kasama ang alalay niyang pa-inosente, ang kapal din ng mukha ng lalaking ito. Kung gagamitin ang mukha niya bilang panangga sa zombie, siguradong mas matibay pa yan sa bakal. Naintindihan ko na. Ano na naman ang naintindihan mo? Nakipaghiwalay ka sa akin noon. Dahil sa kanya, di ba? Ikaw pa ang may ganang manisi, gawain talaga yan ng mga lalaking manloloko. Ako pa ang manloloko. Ako kaya ang biktima rito. Akala ko talaga noon, ay may hindi lang tayo pagkakaunawaan. Ang totoo, matagal na kayong magkasama ng lalaking ito. Tumahimik ka. Ang galing. Ang lupay. Ganitong pakiramdam ang gusto ko, ang sarap sa loob. Shishi, ikaw na nga itong nangaliwa, ikaw pa ang may ganang magbintang sa kanya. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganito kawalang hiya. Talagang tatamaan ka sa akin. Eksakto, nangangati ang mga kamao ko nitong mga nakaraang araw. Kapag hindi pa kayo umalis, bubugbugin ko kayo hanggang sa hindi na kayo makilala ng nanay nyo. Ayaw nyo pa rin umalis. Humanda kayo sa akin. Ngayon ko lang, nakitang nakipag-away ka. Hindi ba kita natakot? Magaling ang ginawa mo. Salamat sa iyo, Linzing. Sa pagitan nating dalawa, kailangan pa ba nating sabihin ang salitang yan? Shishi. Akala mo ba dahil may kasama ka na, ay hindi ko na magagawang saktan ka? Akala nyo ba ganoon lang kami kadaling apihin? Bitawan mo siya. Linzing, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Pwede ko siyang bitawan. Pero, ibigay mo sa akin ang lahat ng gamit na nasa loob ng sasakyan. Huwag ka nang mangarap. Sa akin ang lahat ng ito. Wala kang makukuha kahit isa. Talaga ba? Tingnan natin kung ano ang pipiliin ng mahal mo. Ikaw ba? O ang mga gamit na ito? Hindi ba't ang mga gamit lang naman sa sasakyan ang gusto nyo? Kunin nyo na ang lahat. Pero pakawalan nyo agad si Shishi. Mabuti at nakikinig ka sa usapan. Tara na. Hindi ito ganoon kadali.
Ipakikilala ko sa inyo ang ilang mga bagong kaibigan. Anong nangyayari? Malay ko ba? Anong gagawin natin? Tumahimik ka, kung hindi dahil sa iyo. Sino ba ang pupunta sa bulok na lugar na ito? Huwag kang lalapit. Huwag mo akong iwan. Walang hiya ka, ihinto mo ang sasakyan. Hanggang dito na lang ba ang tunay na pag-ibig? Dumating na ang katapusan ng mundo. Ginamit ako ng lalaking iyon bilang hostage. Pinilit niya si Linzing na ibigay ang mga supply. Pero kami ng aking idolo ay nagkaintindihan agad. Nagtulungan kami ng maayos. Ang lalaking iyon, naging pampaganya lang sa mga zombie. Ano ang tinitingnan niya? Ang mga zombie na ito, hindi na lang sila umaasa sa tunog at amoy. Para makahanap ng mga taong buhay, nagsisimula na silang magkaroon ng sariling isip. Linzing. Parang may hindi tama. Linzing, nakita mo ba ang zombie na iyon? Bakit parang, pinamumunuan niya ang ibang mga zombie, para habulin tayo? Nakita ko. Anong nangyari sa iyo? Lagi mo na lang akong tinutulungan. Ngayon, ako naman ang aalalay sa iyo. Kailangan mong magpakatatag. May isang zombie pa ring nakatitig sa atin. Mamatay na kayo. Tikman ninyo ang bagsik ng bago nating kagamitan. Sa gitna ng magulong kawan ng mga zombie, biglang may lumitaw na isa, na kayang pigilan ng kanilang pagkilos, isang espesyal na zombie. Buti na lang at naging madiskarte tayo, na-upgrade na natin ang ating depensa ng maaga, pero hindi ako sigurado kung ang espesyal na zombie na iyon, ay nasa base militar. Linzing, ligtas na tayo ngayon. Linzing, ano ba talagang nangyayari sa iyo? Ang kakaiba. Wala naman siyang sugat sa katawan. Bakit bigla siyang nahimatay? Ate. Linzing. Gising ka na sa wakas. Ang sakit ng ulo ko. Linzing. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa iyo? Linzing. Ikaw. Ito ang mga senyales pagkatapos mahawa, bago maging isang zombie. Posible kayang kanina. Nakagat pa rin siya ng zombie. Linzing. Hindi. May mali talaga. Hindi siya si Linzing. Kung alam ka lang, mag-isip ka agad ng paraan. Katulong. Linzing. Patawad. Huwag kang matakot. Hindi. Walang masamang mangyayari. Nariyan pa ang kanyang malay. Hindi ba ito ang dati, na kwartong ayaw ipapasok sa akin ng may-ari, sa kwartong iyon? Kailangan ng fingerprint lock para mabuksan iyon. Paano siya nakapasok? Hindi mabubuksan ang lock, maliban na lang kung ako mismo ang lalabas. Kung hindi, anumang tunog ang marinig mo, huwag na huwag mong bubuksan ang pinto. Nagsimula na ang katapusan. Mga kakatuwang pangyayari, sunod-sunod na nagaganap, kakatakas lang sa pagkubkob ng mga pinuno ng zombie. Nagpakita na si Linzing ng mga palatandaan ng pagiging zombie matapos mahawahan. Noong akala ko na si Linzing ay agad naaatake sa akin, bigla siyang nagtago sa kwartong iyon na nilagyan ng landlord ng password lock at hindi ako hinahayaang pumasok basta-basta sa loob ng silid na iyon. Ano na kaya ang nangyari kay Linzing? Hindi kaya siya ay kumalam ka muna. Hindi magiging zombie si Linzing, kaya pa niyang kontrolin ang sarili niyang isip. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon si Linzing ng mga sintomas ng impeksyon mula sa virus? Sinuri ko naman ng maigi
Ang katawan niya, wala namang bakas, na kinagat siya ng zombie, at ang oras para maging zombie. Ang isang taong nahawahan, ay karaniwang umaabot lang, ng 15 hanggang 30 minuto, pero halos kalahating araw na kaming, magkasama ni Linzing. Hindi pa rin siya, lubos na nagiging zombie. Ibig bang sabihin nito ay... Hindi. Hindi ako sigurado rito. Paano kung tuluyan nang nag-mutate si Linzing? Kailangan ko ba talaga siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay? Ang silid na iyon, ang password lock na iyon. Ano ba talaga ang ugnayan niya sa landlord? Nasa likod ko ang baril. Linzing, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan mag-isa. Ikaw ang palihim na naghanda ng regalo para sa kaarawan ko. Ikaw ang humarap sa lalaking manloloko at sa babaeng mapagkunwari para protektahan ako. Ikaw ang nagsabi sa akin na ano man ang magbago sa buhay na ito. Basta't nandyan ka, mabubuhay ako ng maayos. Linzing, hindi magagawa ni Linzing. Nasaktan ako. Sa mga sandaling ito, lalong hindi ko susukuan si Linzing. Linzing, pwede ba akong pumasok? Huwag kang pumasok, lumayo ka rito. Linzing, naniniwala akong hindi mo ako sasaktan. Dapat kang maniwala sa sarili mo. Kung ayaw mo akong papasukin, mananatili lang ako rito sa labas. Linzing, papasok na ako. Biglang nagbago ang katawan niya para maging zombie, para hindi ako masaktan ni Linzing. Ikinulong niya ang sarili sa misteryosong silid na iyon. Ang puso ko ay dati ng puno, ng takot at pagdududa. Pero matapos ang katahimikan at pag-alala, sa lahat ng pinagdaanan namin ni Linzing, pinili kong maniwala sa kanya, dahil sa aking pagpupumilit. Sa wakas ay bumukas ng bahagya ang pinto. Linzing, pwede ba akong pumasok? Huwag kang lumapit sa akin. Huwag ka munang mag-alala. Kung talagang nahawaan ako, dapat kanina pa lumabas ang mga sintomas. Huwag mong isara ang pinto. Huwag mo nang ikulong ang sarili mo. Mag-usap tayo. Linzing, magaling ka na. Huwag kang masyadong lalapit sa akin. Paano kung... Ayos lang iyon. Tapos na ang panahon ng inkubasyon. Bakit ganito rito? Hindi ba ito ang mga kinukolekta mong, mga plaka at sapatos? Pati na rin ang mga damit mo. Ang mga tatak ng damit na ito. Ito rin ang madalas mong gamitin. Linzing, ikaw ang nagpaupo sa akin ng apartment na ito, di ba? Tama ba? Noong binuksan mo ang password lock kahapon. Dapat naisip ko na iyon. Hindi ka nagkakamali. Ang mga sabi-sabing may mumo rito, gawa-gawa mo rin iyon, no? Alam kong hindi ka takot sa multo. Nagpakahirap ka pang gawin ang lahat ng ito. Gusto niya rin pala ako noon pa man. Pero ang apartment na ito, nirentahan ko na ito noong nakaraang taon pa. Isang taon ka nang nag-iimbento ng kwentong multo, para lang may paupa ito sa akin sa murang halaga. Sa totoo lang. Nagkataon lang na nalaman ko, na naghahanap ka ng apartment. Hayaan mo na, dapat ko rin namang sabihin sa iyo ito sa lalong madaling panahon. Sisubog na ang zombie outbreak, sa mga susunod na araw na ito, zombie outbreak. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, nalaman kong ang landlord ko pala ay ang aking crush. Para lang makakuha ako ng murang renta, sinadya niyang sabihing may multo rito. Pero, ano ba itong zombie outbreak na ito? Shishi, halika rito, tingnan mo ito. Ito ang mga oras mula sa pagputok ng virus, hanggang sa pagdating ng malakas na ulan, at ang bawat yugto ng ebolusyon ng mga zombie. Linzing, hindi ito basta-basta makukuha sa kalkulasyon ng datos. Paano mo nalaman ang eksaktong oras ng mga pangyayaring ito? Dahil muli rin akong nabuhay. Muli ka ring nabuhay. Kung pareho tayong muling nabuhay, bakit hindi ka nag-imbak ng mga gamit? Dahil, ikaw at ako. Hindi tayo sabay na muling nabuhay. Kailan ka ba muling nabuhay? Nagsimulang sumakit ang ulo ko noong araw ng malakas na ulan. Pero ang tunay na pagbabalik ay noong nandoon tayo sa basement parking. Noong iniligtas mo ako mula sa mga zombie. Doon pala iyon nagsimula. Sandali lang. Bakit namumula ang mga mata mo? Nakagat ka ba ng zombie noong araw na iyon? Patanjin nga ng sugat mo. Shishi, ikaw. Tumigil ka nga. Dito. Masyado ba akong mukhang Manny Akis? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Kung gusto mong tumingin ka ng maayos. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Nag-aalala lang ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nakagat ng mga zombie. Pero bakit ganyan ang mga mata mo? Hindi lang ako ang muling nabuhay. Ang virus ng zombie na pumatay sa akin sa nakaraang buhay, ay sumama rin sa muling pagkabuhay ko.
Dumating na ang katapusan ng mundo. Hindi lang muling nabuhay ang aking idolo tulad ko. Dala rin niya ang virus ng zombie mula sa nakaraang buhay. Buwisit. Para akong pagkain na kumatok sa pinto niya. Shishi. Ikaw mismo ang nagpunta rito. Huli na para tumakas ka pa ngayon. Kakainin mo ba talaga ako? Buti na lang at ako ito, kung ibang tao iyan. Siguradong nagtatakbo na ang asawa mo sa takot. Alam mo ba iyon? Hindi ka ba talaga natatakot? Sige, subukan mong kainin ako kung kaya mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakainin. Kung ganoon, kailangan mong mangako. Nangangako ako, Linzing, na hindi ko sasaktan si Shishi. Linzing, bumalik na sa normal ang mga mata mo. Salamat naman. Sa totoo lang, sa loob ng isang araw at isang gabi, inoobserbahan ko ang sarili kong reaksyon. Napansin ko na, kahit medyo mainit ang ulo ko noong una, hindi naman ako nawalan ng katinoan. Kaya masasabi ko na, ang virus sa katawan ko ay natutulog lang. Hindi pa ito tuluyang umaatake. Hindi sapat ang puro salita lang. Anong dapat kong gawin? Isuot mo ito. Mabisa itong antang-antang ko. Kapag suot mo ito, hindi aatake ang virus. Salamat sa iyo, Shishi. Ito ba talaga ang kilala kong supladong idolo? Bakit parang naging maamong golden retriever ka na? Katapusan na ng mundo, pinaliligiran na ang lungsod ng mga zombie. Ang lalaking lihim kong minamahal, biglang naging parang tuta sa harap ko. Sino ang makakatiis dito? Shishi, napansin mo ba? Ang mga zombie na nakaharap natin itong mga nakaraang araw. Natuto na silang sumunod sa utos ng isa sa kanila. May natatandaan akong isang zombie na kanina pa nakatitig sa atin. Siya siguro ang pinuno ng mga zombie. Kapag ang mga zombie ay pinamunuan na ng isang leader at bumuo ng isang kuta, kailangan na nating lisanin ang apartment na ito. Akala ko noong una, dahil naging baka ko ng maraming gamit sa buhay na ito, makakapagtago na ako sa ligtas na bahay hanggang sa huli. Pero ayon sa sinabi ni Linzing, kapag sumugod na ang kuta ng mga zombie, hindi na sila mapipigilan ng ligtas na bahay na ito. Kailangan ba talaga nating iwan ang ligtas na bahay? Kaya pala pinagawa sa akin ni Linzing noon, na ilipat ang ilang gamit sa sasakyang pang off-road. Magtiwala ka sa akin. Hanggat narito ako, sisiguraduhin kong mabubuhay ka. Pero, kung iiwan natin ang ligtas na bahay, saan tayo pupunta? Noong nagsisimula pa lang ang pagsugod ng mga zombie, may narinig akong balita sa radyo. Nagmula ang mensahe sa isang base militar. Tinatawagan ang lahat ng mga nakaligtas na magtipon doon. Sayang naman, hindi pa ako nakakaalis noon nang biglang sumabog ang kuta ng mga zombie. Kaya naman, dyan ka nahawaan ng virus. Siguro nga. Pero, namatay ako nang hindi man lang naramdaman ang sakit. Kaya hindi ito mahirap para sa akin. Kung totoo ang sinasabi mo, na makakahanap tayo ng matutuluyan, hindi na nakakatakot lumabas ng ligtas na bahay. Shishi. Pakinggan mo. Mayroon ngang matutuluyan. Hindi kita niloko, di ba? Ito ang base militar ng Haibin 777. May inihandang matutuluyan ang gobyerno rito. Kung mayroon pang mga nakaligtas, pumunta na kayo rito agad. At dahil doon, sa ika-37 na araw ng katapusan ng mundo, nag-impake kami ni Linzing ng mga gamit, nagpasya kaming iwanan ng ligtas na bahay, para hanapin ang base militar na iyon. Tara na, alis na tayo. Huwag nang matakot. Kailan ba ako natakot? Base sa alaala ni Linzing mula sa nakaraang buhay, darating na agad ang kuta ng mga zombie, kahit may ligtas na bahay pa tayo. Mahirap pa rin masiguro ang kaligtasan natin. Kaya nagpasya akong harapin ang katotohanan, at sumama kay Linzing para hanapin ang matutuluyan sa radyo. Ang sakit sa mata ng sikat ng araw. Sandali lang. Anong problema? May ingay sa unahan. Hindi ko akalaing mahahanap niya ang lugar na ito. Siya. Naintindihan ko na. Pareho kayong mahilig sa outdoor sports ni Sunlay, kaya pala nahanap niya ang daan paakyat dito. Pwede tayong bumaba sa kabilang panig. Huli na ang lahat. Sinundan na nila siya hanggang dito.
Linzing. Gumising ka sa katotohanan. Tandaan mo, hindi mo na siya kaibigan. Ubusin na natin ang mga zombie rito agad. Bumaba tayo sa likuran. Sige. Bakit parang may nakatingin sa atin? Siya nga. Para iwasan ang paparating na kuta ng mga zombie. Balak naming hanapin ni Linzing ang matutuluyan sa radyo. Pero pagdating pa lang namin sa rooftop, nakaharap na namin ang pinuno ng mga zombie. Ang zombie na ito. Si Sunley ito. Linzing, mag-ingat ka kay Sunley. Huwag mong subukang saktan si Linzing. Shishi. Sandali lang. Paano tayo aalis? Isuot mo ng maayos ang gamit pang-akyat. Ayos na, handa na ang lahat, mauna ka nang bumaba. Linzing, bilisan mo, sumunod ka na. Linzing, kung hindi mo kayang gawin, ako na ang gagawa. Tayo lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Sunley, Shishi. Mag-ingat ka sa zombie. Sa harap ng kaibigang naging pinuno ng mga zombie. Hindi kayang kumilos ni Linzing. Nagpa siya akong ako na ang tatapos kay Sunley para sa kanya. Pero bago ko pa man makalabit ang gatilyo, 2 zombie na ang sumugod para ipitin ako. Mag-ingat ka sa mga zombie. Lagot na. Huwag kang bibitaw. Ang weird. Parang narinig ko ang boses mo. Bigla akong natauhan. Ipaubaya mo na sa akin. Pare, mamahinga ka na ng payapa. Bakit may dumarating pa rin? Masyadong makulit ang virus na ito. Linzing. May mali rito. Parang may kinatatakutan ang mga zombie na ito. Hayaan mo na akong mamatay. Linzing, ano ang nararamdaman mo ngayon? Huwag kang lalapit, lumayo ka sa akin ng kaunti. Huwag mo akong itulak palayo. Mukhang tama ang sinabi ni Linzing, kaya kung pigilan ang pagiging zombie niya. Ayos na ako. Tinawag mo akong Kiyakyu. Maliit na bola. Ganoon ba ako ka-chubby? Bakit mo ba ako tinawag na maliit na bola kanina? Ganoon ba talaga ako kataba? Natatandaan mo pa ba noong una tayong nagkita? Ang unang pagkikita namin ni Linzing. Iyon ba yung tinulungan mo akong magbigay ng cake sa manloloko kong ex? Hindi yung pagbibigay ng cake. Ang unang beses na nakita kita, ay sa kantin ng unibersidad. May masama akong kutob dito. Gusto ko nito. Pati na rin ito. Lakihan mo naman ang serving. Noon, may nakita akong babae. Sabay siyang umorder ng meal A at meal B. Hindi ba masarap? Ang sarap-sarap. Tapos, sa isang upuan, parang bagyong nilamon niya ang meal A. Pagkatapos ay lumipat siya ng upuan. Binuksan ang meal B at dahan-daang nginuya. Patay na. Sa paningin pala ni Linzing, mukha pala akong mata ko. Bakit kitang-kita mo ang lahat ng iyon?
Kasi noong oras na iyon, nagpa-part-time ako sa kantin bilang tagaluto ng steak. Ako ang nagluto ng meal mo. Totoo ba? Miss, pasok ba sa panlasa mo ang steak na ito? Pwede na, pwede na. Pangako. Totoo talaga ito. Siguradong namalikmata ka lang. Imposible. Punong-puno ang bibig mo noon. Parang dalawang maliit na bola. Mukhang napakasarap mong kumain. Maliit na bola. Doon pala galing iyon. Ganoon ba talaga kabilog ang mukha ko? Halos pareho lang sa ngayon. Kalokohan, hindi naman ako ganoon kataba ngayon. Hindi mataba. Kundi mabilog, yung tipong napaka-cute. Sinasabihan mo lang akong mataba. Hindi na kita kakausapin. Sige na, ako na ang mali. Hindi pa ba sapat iyon? Pasensya na, Linzing. Mayaman ka naman at galing sa marangyang pamilya. Bakit kailangan mo pang magtrabaho ng ganito karami? Para lang ba talaga maranasan ang hirap ng buhay? Kasama ko ang crush ko sa pag-survive sa apocalypse. Hindi ko akalain, noon pa man sa kantin ng universidad, na love at first sight na siya sa akin. Pero kahit na isa siyang mayamang tagapagmana, ang dami niyang ginagawa. Para lang ba talaga maranasan ang buhay? Kahit mayaman, hindi pwedeng petex lang. Gusto kong magsikap sa sarili ko. Hindi yung aasa lang sa mga plano ng magulang. Ang ganoong klaseng buhay. Hindi iyon ang gusto ko. Pero iyan ang gusto ko eh. Kung ayaw mo, sa akin na lang. Hindi ko akalain, ang pagpili sa ganitong paraan ng pamumuhay, ay nakatulong pa sa gitna ng katapusan ng mundo, para magkaroon ako ng kakayahan, na iligtas ang sarili ko at protektahan, ang pinakamahalagang tao sa akin, sa puso ni Linzing. Sino kaya ang pinakamahalagang tao? Ang agimat ko. Ako kaya ang taong iyon. Shishi. Bakit ka may dugo? Nasugatan ka ba kanina? Buisit. Bakit ngayon pa? Nagkaroon pa ako ng dalaw. Hindi ako nasugatan. May dalaw lang ako. Regla. Amoy ng dugo. Lagot. Bumalik muna tayo sa safe house. Hinaranggan na nila ang pasukan sa rooftop. Huwag kang matakot. Ipulot mo muna ito. Sumunod ka sa akin. Kaya mo pa bang gumamit ng crossbow? Walang problema. Linzing, ang mga zombie na ito, parang may kinatatakutan sila. Sumunod ka sa akin. Dadaan tayo sa gitna nila. Hindi ko akalain. Hindi na natin kailangang makipaglaban sa mga zombie. Nakalagpas lang tayo ng ganito. May gamot ba para sa sakit? Meron. Nasa banyo. Buti na lang nag-imbak ako ng maraming gamot noon. Ligtas ang buhay ko. Sa damit ni Linzing, bakit ang daming dugo? Hindi ito amoy ng dugo ng zombie. Amoy ng dugo ng tao ito. Dugo ito ni Linzing. Kanina, ang mga zombie, takot na takot sila nang makita tayo. Parang kusa silang, nagbigay ng daan para sa atin. Ang kinatatakutan nila, dugo kaya ito ni Linzing. Dahil sa biglaang pagdating ng dalaw ko, kami ni Linzing, napilitang ikansela. Ang plano naming pumunta sa klinika, pero dahil doon, may nadiskubre akong hindi inaasahan. Parang ang mga zombie sa atin, ay may likas na takot. Tutulungan kita. Linzing. Sabi mo, ang kinatatakutan ng mga zombie, posible kayang dugo mo iyon, posible iyon. Ang virus sa katawan ko, hindi pa rin kumakalat, baka dahil iyon sa may espesyal na antibody ang dugo ko. Ang antibody na ito mismo, para hindi manggahas na lumapit ang mga zombie, baka pwede nating gamitin ang puntong ito, para maayos na makaalis sa Goyuan. Anong tunog iyon? Huwag kang kabahan, titingnan ko lang. May tao sa may pinto, nag-iwan sila ng isang pirasong papel. Isa itong liham para sa paghingi ng saklolo. Ako at ang apo ko, nakatira sa apartment unit 300 at isa sa ikalimang palapag. Ilang araw na kaming, walang makain. Kung may makakabasa man ng sulat na ito, maaari nyo ba kaming tulungan? Pupuntahan ko sila, huwag kang pumunta. Halata namang panluloko lang iyan. Hindi mo ba masyadong ginagawang komplikado ang mga bagay? Ako ba ang nagpapakomplikado? Isipin mo ang kasakiman ng pamilya ni Kalbong Lolo, at isipin mo rin ang kawalang hiyaan ng ex ko, at ng babaeng iyon na nagbabait-baitan. Kulang pa ba ang mga nakita nating ganyang eksena? Pero, noong nasa Mountaineering Club pa tayo, kailanman ay hindi mo pinabayaan ang sinumang kasamahan na napag-iwanan. Hindi mo sila tinalikuran. Alam kong ang kabutihan mo ay hindi kailanman nagbago, pero sa mundong ito ng apocalypse, ang kabutihan ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Shishi, naiintindihan ko ang inaalala mo. Pero hindi ba't kanina lang? Oo nga, kanina lang ay hinuha natin na ang mga zombie ay posibleng natatakot sa dugo mo. Pero paano kung mali ang hinuha natin? At isa pa, kahit na hindi kasaktan ng mga zombie, iba ang mga tao. Paano kung totoo ang hiling nila? Mas gusto ko pang maging manhid ka na lang.
Sa sandaling iyon, akala ko ay sobrang nadismaya sa akin si Linzing, pero hindi. Tiningnan niya lang ako ng mahinahon. Malambot pa rin ang kanyang boses. Pero hindi ko talaga kayang hayaan na lang silang mamatay. Ganyan ka na lang palagi. Bahala ka na nga. Ang pakiramdam na parang mawawala siya sa akin, ay biglang tumama sa isip ko. Bigla kong itinulak si Linzing, at pumasok sa kwarto nang hindi lumilingon. Isinara ko ang pinto. Ang dugo ng aking idolo, ay maaaring may antibodies laban sa virus ng zombie. Kasabay nito, isang misteryosong liham ng saklolo, ang lumitaw sa pinto ng safe house. Dahil sa usapin kung dapat bang magligtas ng tao, sa unang pagkakataon, nag-away kami ni Linzing. Bakit? Bakit kailangang itaya ang sariling buhay, para lang magligtas ng iba? Linzing. Hindi mali ang desisyon mo. Pero ang maupo lang at manood, ay hindi ko rin kaya. Kaya nagpasya pa rin ako, napuntahan at tingnan. Huwag kang mag-alala, ang mga bagay na ipinangako ko sa iyo, ay tiyak kong gagawin. Ang busog, dalhin mo rin ang mga benda gaya ng ginagawa niyon. Hindi kita hahayaang makipagsapalaran ng mag-isa. Shishi, bakit ka nandito? Nag-isip-isip ako, hindi ako mapapakali kung hahayaan kitang mag-isa. Paano kung may mangyaring masama? Sino na ang magtatanggol sa akin? Oo nga naman, ang antang-antang ko. Kailangan pa ng basbas ng kapangyarihan ni maliit na bola. Sige na nga, pagbibigyan kita kahit labag sa loob ko. Babantayan kita ulit sa pagkakataong ito. Alam ko. Alam kong darating ka talaga. Ito na ang room 301. Ako na ang kakatok. Tao po, may tao ba rito? Sino yan? Magandang araw po. Nakatira po ako sa itaas. Kailangan niyo po ba ng pagkain at tubig? May dala po ako rito. Sino ba kayo? Nakatira po kami ng kaibigan ko sa penthouse. Naghanda po kami ng kaunting pagkain. Nakita po namin ang sulat niyo na humihingi ng saklolo. Kaya dinalhan namin kayo. Sulat na humihingi ng saklolo. Opo, kayo po ang sumulat nito, di ba? Sige, pasok muna kayo. Lola, iiwan ko na lang po ang mga gamit dito sa may pinto. Nasaan po ang apo nyo? Paano nyo nalaman? Na may apo ako. Habang kasama si Linzing, pagkatapos naming magtalo kung dapat bang tumulong o hindi, nagpasya pa rin akong samahan si Linzing, na kumilos ng magkasama. Pero pagdating sa room 301, na nakasulat sa papel, napansin namin, parang may hindi tama. Paano nyo nalaman, na may apo ako? Malinaw na nakasulat yun sa papel. Bakit kaya nagtatanong ng ganyan si Lola? Huwag kang gagawa ng ingay na makakabulabog sa kanila. Kapitbahay niyo po ako. Doon lang po sa pinakataas. Nakita ko na po kayo dati, na lumalabas kasama ang apo nyo. Ganoon ba? Akala ko kung ano na. Salamat sa pagdadala ng pagkain. Dito sa bahay ko, wala naman akong masyadong maipapakain o maibibigay sa inyo. Uminom muna kayo ng tubig. Linzing. Tingnan mo yung kwartong nakasara ang pinto. Tingnan mo yun. Nilagyan niya ng gamot ang inumin natin. Sige na, uminom muna kayo. May sakit po ba ang apo nyo? Sabi ko na nga ba, may problema rito. Oo. Matagal na siyang may sakit. Magpanggap muna tayong uminom. Tingnan natin kung ano ba talaga ang balak niya. Salamat at nakapunta kayo rito, para bigyan ako ng pagkain, ang apo ko. Matagal na siyang nagugutom. Nakakaantok naman. Oo nga, biglang bumibigat ang mga mata ko. Antok. Sige na, matulog na kayo ng mahimbing. Virus ng zombie. Patawad talaga. Pero hindi ko kayang panoorin na lang. Namamatay sa gutom si Dudo. Shishi, iwas. Huwag niyo siyang patayin. Kapag sinaktan niyo si Dudo, unahin niyo na akong patayin, itong matandang ito. Bitawan mo si Linzing. Bakit buhay pa siya? Nabisto namin ni Linzing ang maitim na balak sa likod ng paghingi ng tulong. Nakatakas kami mula sa mga zombie na nakasibilyan. Hindi ko akalain na may nag-aabang pala sa amin sa likuran. Biglang sumulpot ang kalbong lolo. Ninanakaw niya ang lahat ng dala naming gamit. Ikaw pala ang sumulat ng liham na iyon. Mamatay na kayong lahat. Lagot na.
Masyadong mabilis ang pagdating ng mga zombie. Haharingin ko muna sila. Humanap ka ng paraan para makatakas. Linzing. Tamang-tama, susubukan ko kung tatalab ba ito. Linzing, huwag. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay sa kaunting dugong ito. Linzing, umuurong na naman ang mga zombie. Bilis, alis na tayo. Sabay tayong aalis. Bilis, sumunod ka sa akin. Napakabait mo talagang tao. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi na siya ang apo mo. Bilis, takbo na. Bilis, alis na. Kung hindi, mahuhuli na tayo. Maliit na bola, huwag kang matakot. Laging sasamahan ka ni Lola habang buhay. Sa tanghal iyan, sa Unit 301, sa wakas, napatunayan na ni Linzing, na ang dugo niya ay kayang magpaalis ng mga zombie. Niloko tayo ng matandang lola. Pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang maliit na apo hanggang sa huli. Linzing, alam mo ba? Noong gabing sumiklab ang virus ng mga zombie. Nasa tabi lang ako ng bintana. Magdamag akong nakatingin sa labas. Ang itim na kotseng iyon, magkasintahan ang sakay niyon. Nakita ng dalawang mata ko kung paano naging hayop ang lalaking iyon. Tinulak niya ang sariling girlfriend sa bibig ng mga zombie para lang makatakas. At doon sa ilalim ng poste ng ilaw, ang zombie na may yakap na manika. Para makaligtas ang kanyang ama, mismo niyang tinalikuran at iniwan ng anak. Linzing. Siguro iniisip mo na napakamanhid ko at wala akong puso, di ba? Pasensya na. Masyado kong minaliit ang mga bagay-bagay. Hinding-hindi na ako magpapadalos-dalos sa susunod. Pangako mo sa akin. Hanggat may paraan pa. Huwag mo nang sasaktan ang sarili mo. Sige. Hindi ko na uulitin iyon. Mukhang mas maagang sumiklab ang dagsa ng mga zombie kaysa sa inaasahan. Posible kaya, dahil ba talaga sa muli nating pagkabuhay, kaya napaaga ang pagsugod ng mga zombie, anuman ang dahilan. Kailangan na nating lisanin agad ang apartment na ito. Humanap tayo ng ligtas na matutuluyan. Ayos lang iyan, hindi ba't naiplano na natin ang lahat? Pero ang susi ng sasakyan ay nasa loob ng backpack ko. Ninanakaw ng taong iyon ang backpack ko. Sa tingin ko, sinasadya niya talagang gamitin ang liham na iyon para mabitag tayo. Siguradong naubos na niya ang mga gamit na binigay ko sa kanya noon. Kaya naman, ginamit niya ang kabutihan natin para nakawin ang ating mga supply. Teka lang. Naaalala ko ang mga gamit na dadalhin natin sa shelter. Nailipat na nating lahat sa sasakyan. Tama. Pero ang susi ay nasa kanya. Matapos sumiklab ang krisis ng katapusan ng mundo, ang muling pagkabuhay namin ni Linzing ang naging sanhi ng pagbabago sa takbo ng panahon. Nagpasya kami ni Linzing na lisanin agad ang apartment para maghanap ng bagong ligtas na matutuluyan. Gayunpaman, ang susi ng SUV kung saan nakaimbak ang mga supply na nasa loob ng backpack ni Linzing ay ninakaw ni Kalbong Lolo. Kapag naitakbo ni Kalbong Lolo ang sasakyan natin, wala na tayong huling paraan para makatakas. Kung ganoon, gamitin natin ang sarili niyang laro laban sa kanya. Gagamitin ang sarili niyang laro. Huwag kang mag-alala, hindi niya maitatakbo ang sasakyan natin para makasiguro. Naglagay ako ng double lock. Bukod sa susi, mayroon ding voice control lock. Naintindihan ko na. Hihintayin lang natin siyang subukang buksan iyon. Nagkalkula ako ng kaunti. Dito muna tayo sa 301. Ang mga supply na para sana sa maglola ay tatagal ng 1 linggo. Sa kasakiman ni Kalbong Lolo. Siguradong hindi siya tatagal ng ganoon kahaba. Pero wala na rin tayong masyadong oras. Kailangang makuha agad ang susi ng sasakyan. Sige, kikilos tayo bukas. Linzing. Sa tingin mo ba darating siya ng ganito kaaga? Heto na siya. Ito nga ang sasakyang iyon. Sa wakas, nahanap ko rin. Anong nangyayari? Maling sasakyan ba ang nahanap ko? Hindi mo mabubuksan yan. Mabuti pang ibalik mo na sa akin ang susi. Sinisiguro ko sa iyong hindi kita sasaktan. Huwag kang gagalaw. Aba. Gusto nyo pala ng laro, ha? Lumapit pa kayo. Itatapon ko ang susi sa kanal.
Iisa lang ang susi mo, di ba? Ibibigay ko sa iyo, pero dapat kang pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Patayin mo ang babaeng ito. Para mabawi ang mga supply. Ginamit namin ni Linzing ang sarili niyang laro laban sa kanya. Hinarang namin si Kalbong Lolo sa basement parking. Hindi ko akalain. Gagamitin niya ang susi para i-blackmail si Linzing. Pinapapatay niya ako sa kanya. Patayin mo ang babaeng ito. Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Noong malubha ang sugat sa binti ng anak mo, sumisigaw pa rin siya na papatayin ako. Ngayon, ganoon ka rin. Walang hiya. Nagawa mo pang idamay ang asawa at anak mo. Dapat kang mamatay. Ikaw ang tumulak sa asawa mo sa harap ng mga zombie, para lang magkaroon ka ng oras na makatakas, at ginawa mo pang panangga ang anak mo. Ngayon, iba pa ang sinisisi mo. HMPH. Wala akong ginawang masama. Ang isa ay sugatan. Ang isa naman ay napakahina. Pabigat lang sila kung mananatili. Tumahimik ka. Ang taong tulad mo na nabubuhay para sa sarili, at kayang ipagpalit ang sariling pamilya, ang siyang tunay na dapat mamatay. Ako ang dapat mamatay. Sige. Pumili ka. Siya ba ang mamamatay? O ako ang mamamatay? Sandali lang. Ano? Pwede mo ring tapusin ang sarili mo. Wala na akong gaanong pasensya. Ibigay mo ang susi kay Linzing, at hahayaan kitang gawin ang gusto mo sa akin. Ano sa tingin mo? Tingnan mo, kapag nasa bingit na ng kamatayan. Sino pa ba ang may pakialam sa pamilya o mahal sa buhay? Lahat naman ay para lang sa sarili nila. Tumigil ka sa daldal, ibigay mo sa kanya ang susi, sige ba? Pero, kailangan mo munang lumapit dito. Shishi, ang susi. Ibigay mo sa akin. Kayong dalawang mga hayop kayo. Nakuha ko na. Shishi. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin nakatakas. Hindi pwede. Hindi ko na kayang pigilan pa. Ang batang ito, naglakas loob pang manlinlang. Papatayin kita. Huwag mo na akong kulitin. Siguradong patay na yan, di ba? Nasaan si Linzing? Huwag kang mag-alala, hindi ko na kailangang magpakitang gilas para talunin siya. Kailangan ba talagang mauwi ito sa patayan? Oo. Kung mamamatay tayo, sabay-sabay tayo. Ano ito? Lagot na. Remote control. Darating na sila para hanapin kayo. Naglagay siya ng mga speaker at busina sa kung saan-saan. Pinindot ng matanda ang remote control sa kamay niya. Ang basement na paradahan ay biglang napuno ng nakakabinging ingay. Sinusubukan niyang akitin ang mga zombie na lumapit para idamay kaming lahat sa kamatayan. Kung hindi niyo ako hahayaang mabuhay, mamatay tayong lahat. Baliw ka. Mabilis na magtitipon ang mga zombie dito. Anong gagawin natin ngayon? Ayos lang. Humanap tayo ng pagkakataong makatakas. Ito na ang sinasabi ni Linzing na dagsa ng mga zombie. Mamatay na tayong lahat. Shishi. Magtalikuran tayo, bantayan natin ang harap at likod. Bakit parang, mas mabilis na sila kaysa dati? Nag-evolve na naman sila. Nag-upgrade din naman ang mga armas natin. Ipakita natin sa kanila. Mas mabilis ang ating mga kutsilyo at pana. Huwag kayong lumapit. Tulungan niyo ako. Kung kailan mamamatay na, saka lang natakot. Huli na ang lahat. Kasalanan mo yan, wala kang masisisi. Shishi.
Humanap ka ng paraan para makasakay sa kotse. Sige, Linzing. Marami pang zombie ang pumapasok. Hindi na natin kakayanin pa. Malapit na tayo. Linzing, mag-ingat ka sa magkabilang gilid. Buwisit. Hinukay ni Kalbong Lolo ang sarili niyang libingan. Kinakain na siya ng mga zombie. Dahil sa kanya, nakita ko ang totoong dagsa ng mga zombie na sinasabi ni Linzing. Para iligtas ako ni Linzing, nakagat siya ng zombie sa braso. Linzing, ang braso mo. Kani-kanina lang. Nagkaroon na naman ng mutasayon. Mabuti na lang, mabilis kang natauhan. Linzing, siguradong naamoy nila ang dugong lumalabas sa sugat mo. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang gumawa niyan. Ano na naman ang nangyayari sa kanila ngayon? Huwag mo na muna silang intindihin. Bilisan natin, sumakay na tayo sa sasakyan. May hindi tama. Parang may pumipigil sa kanila. Gumagamit sila ng kung anong taktika. Kung ganoon, lalaban tayo palabas. Gusto kong makita kung ano pa ang kaya niyang gawin. Kapag naubos natin ang mga zombie sa harap, magkakaroon tayo ng pagkakataong makatakas. Patuloy na dumudugo ang sugat mo. Kaunting dugo lang ito. Hindi ko pa ito ikamamatay. Kapag hindi pa tayo nakawala, kahit na itataboy ni Linzing ang mga zombie sa ngayon, sa sandaling bumagsak siya, susugod silang lahat ng sabay-sabay. Linzing, masyado ka ng maraming nawalang dugo. Maliit na bola, patawad. Mukhang hindi na kita mapoprotektahan sa pagkakataong ito. Maagang dumating ang dagsa ng mga zombie. Hindi lang sila mas mabilis, mas organisado pa sila, noong balak na ni Linzing na itaya ang lahat. Bigla na lang siyang natamba. Maliit na bola, patawad. Mukhang hindi na kita mapoprotektahan sa pagkakataong ito. Sa wakas, nagpakita ka rin. May paraan na. Huwag niyo kaming balaking hulihin. Muntik na yon. Napakatalino talaga ni Shishi. Dahil dyan, kampante na ako. Linzing, ayos ka lang ba? Dumudugo pa rin ang sugat mo. Halika. Naging pabaya ako sa pagkakataong ito. Nga pala. Paano mo naisip na magtago sa kanal? Nakita ko ang refleksyon ng salamin na iyon. Tingnan mo. Maraming mga lumang gamit dito. Paano mo nalaman? Sa totoo lang, madalas kong makita noon. Ang mga namomolekta ng basura na nagtatambak ng gamit sa kanal. Ang mga taong iyon ay paminsan-minsang natutulog dito sa gabi. Ibig sabihin, may espasyo para makapagtago tayo sa loob. Hindi ba yan ang mga supply na inimbak ko? Mukhang nakaligtas ang kalbong lolo na iyon, dahil din sa pagtatago sa lugar na ito. Naging pabor pa ito sa atin ngayon. Dito, mabilis. Mabilis nila tayong mahahanap. Magligpit ka na ng ilang supply. Umalis na tayo agad. Ang mga supply na ito, ay sapat na para makapagtago tayo rito pansamantala. Kung aalis tayo, dapat sabay tayo. Iyan ang usapan natin. Ang pinuno ng mga zombie na ito, ay mukhang ako ang pinupuntirya. Para makaiwas sa kawan ng mga zombie. Nagtago kami ni Linzing sa kanal. Pero mapilit si Linzing, na humanap muna ako ng paraan para makaalis. Sabi ni Linzing, siya ang habol ng pinuno ng mga zombie. Imposible, di ba? Pati ba naman sa mata ng mga zombie, habulin pa rin ng chicks ang lodi natin. Pero bakit mo naisip, na ikaw ang pinupuntirya niya? Patuloy na nag-e-evolve ang mga zombie. Mula sa liwanag, hanggang sa pandinig, at pati na sa pangamoy. Sila, malamang ay naging, isang bagong uri na. Isang bagong uri. Siguradong hindi na sila katulad ng mga unang buhay na patay. Sa halip, nagsisimula na silang magkaroon ng isip. Hindi lang sila basta-basta sumusugod. Mayroon na rin silang mga taktika. Halos lahat ng nilalang ay may instinto para mabuhay at magpatuloy. At ako marahil lang siyang hahad lang sa kanila. Kaya naman ang pinuno ng mga zombie na iyon ay hindi ako palalagpasin. Hindi niya ako hahayaang makaalis ng buhay. Pero iba ka. Habang hindi pa nila nahahanap ang lugar na ito, dalhin mo ang mga supply na ito, at umalis ka na agad. Linzing, talaga bang iniisip mo
Na isa akong taong manhid, na sarili lang ang iniisip. Sinasabi ko sa iyo. Nangako tayong magkasamang pupunta sa base militar, kaya hinding-hindi kita iiwan. Shishi. Alam mo ba kung paano ako namatay, sa nakaraang buhay ko? Hindi ba sabi mo, namatay ka dahil sa dagsa ng mga zombie? Sa totoo lang, noong oras na iyon, may pagkakataon sana akong makatakas. Pero dahil sa isang bagay, naantala ako, kaya saktong naabutan ako ng dagsa ng mga zombie. Dahil sa anong bagay? Dahil sa iyo. Mula nang muling mabuhay sa mundong ito, halos hindi kailanman nagkusa si Linzing. Nabanggitin ang mga nangyari sa nakaraang buhay. Ngunit bigla na lang niyang sinabi sa akin ngayon, ang dahilan ng pagkamatay niya noon, iyon ay dahil sa akin. Pagkatapos magsimula ng katapusan ng mundo, nag-donate ang lola ko sa gobyerno, ng napakaraming supply. Kaya naman nang matapos itayo, ang base militar ng Hukbo. Ang pamilya namin ang unang-unang, nakatanggap ng balita. Noong panahong iyon ay simula pa lang ng pagkalat ng virus, hindi pa ganoon kalala ang sitwasyon. Ang panig ng base militar ay direktang nagpadala ng helikopter para sunduin kami. Kung ganoon, ang lola mo at ang iba pa, dapat ay ligtas na sila ngayon. Sa buhay na ito, hindi ko pa siya napupuntahan, pero base sa kalkulasyon ko, mula nang muli akong mabuhay, dapat ay nandoon na siya. Sa loob ng shelter ngayon, mabuti naman kung ganoon. Kaya noong nakaraang buhay, pumunta ka rin ba sa shelter? Hindi ako sumama sa kanila. Dahil binalak ko munang hanapin ka. Hanapin ako. Ang lalaking hinahangaan ko sa nakaraang buhay, ay tinalikuran pala ang pagkakataong makapunta sa shelter. Para lang hanapin ako. Ang alam ko lang ay may gusto, sa akin si Linzing. Pero ang nararamdaman niyang iyon, ay mas malalim pa pala kaysa sa iniisip ko. Tama ang hinala mo. Sa totoo lang, sa loob-loob ko, matagal na kitang gusto. Ako. Gusto mo ako. Lahat pala ay nakatadhana na noon pa. Pero tila naging bulag ako sa lahat. Ang taong lihim kong minamahal, ay lihim din palang nagmamahal sa akin. Ang maalamat na kwento ng mutual na pagtingin, ay nangyari na sa akin. Hindi ko akalain, nasa gitna ng katapusan ng mundo. Ang aking pinapangarap na lalaki, ay may gusto rin pala sa akin. Nang magkatotoo ang pangarap na iyon, sa halip ay hindi ko na alam, kung ano ang dapat kong sabihin. Noon, inisip ko pa na ang lahat, ay napakasimple lang. Akala ko, madali lang kitang mahahanap. At pagkatapos ay isasama kita, papunta sa ligtas na kanlungan. Pero ang sitwasyon ay naging, higit pa sa aking imahinasyon, gaya ng naranasan mo. Mabilis na nag-evolve ang mga zombie. Sa pamamagitan ng pangamoy, nahanap nila ang mga buhay na tao. Kaya naman, nang malampasan ko ang matinding panganib, para makarating sa apartment na ito. Mahigit 20 araw na ang nakalipas, at ikaw. Patay ka na noon. Hindi ko akalain, na iyon na pala ang huling pagkakataon, na magkikita kami ni Linzing sa nakaraang buhay. Yakap-yakap kita sa loob ng apartment, hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatili doon, nang magpasya akong pumunta muli, sa ligtas na kanlungan. Aktong sumabay ako, sa pagsabog ng kawan ng mga zombie. Noong oras na iyon, sa puso ko, wala na akong nararamdamang takot. Ang tanging nararamdaman ko ay pagsisisi, dahil hindi kita nahanap ng mas maaga. Linzing, maliit na bola. Naaalala mo ba noong mamatay si Sunley, kung paano mo ako inaliw? Sa tingin ko, ang dahilan kung bakit muling nabubuhay ang tao, ay dahil tiyak na, mayroon silang matinding hangarin na hindi mabitawan. Sa nakaraang buhay, namatay ako sa gutom. Kaya muli akong nabuhay. Siguradong dahil sa buhay na ito, kailangan kong mabuhay ng mabuti. Shishi. Ang dahilan kung bakit ako muling nabuhay, ay dahil sa iyo. Dahil hindi ko nahahayaang maulit ang pagsisisi ng nakaraang buhay, titiyakin kong mabubuhay ka ng maayos. Ang pinaka-importanteng tao pala, para kay Linzing, ay ako talaga. May sugat ka. Linzing, nakagat ba ako ng zombie? Kakaamin lang namin sa isa't isa. At nalaman ko agad na nakagat ako ng zombie. Sabi ko na nga ba, malas talaga ako nitong mga nakaraang araw. Kailan ka pa nasugatan? May sound effects pa ba? Isa lang ang posibleng dahilan. Sa mga pagkakataong pinoprotektahan mo ako, malamang noong sinunggaban ako ng zombie na iyon. Ayos lang, ayos lang. May kalahating oras pa tayo. Kalahating oras. Hindi naman siguro na nakagat ng zombie. Linzing, ano ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, noong nasa Mountaineering Club tayo, alam ko na. Ang blood type nating dalawa ay pareho. Dahil sa dugo ko,
ay maaaring may antibodies. Baka makatulong ito para pigilan ang virus sa katawan mo. Ito ang unang pagkakataon, mula noong nag-reincarnate ako, na naramdaman ko ang kamatayan ng ganito kalapit, pero pinakalma ako ni Linzing. Sige. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Medyo takot lang ako sa karayom. Sabay tayong aalis. Kailangan kitang may hatid ng ligtas sa shelter. Sa pagkakataong ito, dapat tuparin mo ang pangako mo. Nahanap na nila ang pasukan. Siguradong hinaranggan na nila ang labasan. Babalik tayo sa pinanggalingan natin. Bakit mayroon pang ganito karaming zombie dito? Sila. Parang hinihintay tayong umakyat. Natrap tayo. Ang lahat ng ito ay ikinagulat naming dalawa ni Linzing. Kahit na napredict na natin na nag-evolve na ang talino ng mga zombie, minamaliit pa rin natin sila. Huwag mo akong intindihin mamaya. Maghanap ka ng paraan para makasakay. Linzing. Hindi pwede. Ayos lang ako. Takbo na. Linzing, huwag mong gawin yan. Umalis ka na. Alalahanin mo ang ipinangako mo sa akin. Patay. Ang kulit talaga nila. Pero hindi nyo inaasahan na may alas pa kami, di ba? Ipakikita ko sa inyo ang galing ko sa pagmamaneho. Ang galing mong magmaneho, Zixu. Sa pagkakataong ito, nakabawi rin tayo. Panalo tayo. Ramdam ko na sa isang tapak ko sa gas, makakarating na tayo sa shelter. Sabi na nga ba, huwag munang magdiwang ng maaga. Hinaranggan nila ng tuluyan ng daan. May iba pa bang madaanan? Zixu. Mukhang hindi ko matutupad ang pangako ko. Linzing. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung hahayaan nating ang leader ng mga zombie, ang maghari at maghasik ng lagim. Wala na talagang pag-asa ang sangkatauhan, kailangan ko siyang pigilan. Kung sakaling maging ganap na zombie na ako, huwag mo akong patatawarin. Para iligtas ako, at para sa antibodies ng buong sangkatauhan, nagdesisyon si Linzing na isakripisyo ang sarili. Sa sandaling natulala ako, lumapit si Linzing sa akin, tapos, siguraduhin mong makakarating sa shelter, at mabuhay ka. Linzing, ikaw na sinungaling ka. Dahil pareho kaming muling nabuhay ni Linzing, siguradong may paraan kami para mabuhay sa mundong ito. Linzing, hintayin mo ako, ililigtas kita. Hindi maaari. Mukhang tama nga ang sinabi ni Linzing. Ang mga zombie na ito, siya talaga ang pakay nila. Linzing, ito ba ay, tuluyan na ba siyang naging zombie? Masyado silang marami, hindi ako dapat magpanik. Ano pa ang ibang paraan? Linzing. Linzing, naaalala mo pa ba ako? Hindi. Hindi na siya si Linzing. Tuluyan na siyang nag-mutate. Patayin siya. Linzing, ipinapaubaya ko ang buhay ko sa iyo. Sa pagkakataong ito, naniniwala akong may iligtas mo ang sarili mo, at may iligtas mo rin kami, sa muling pagkabuhay na ito. Ang balak ko lang sana, ay mag-imbak ng gamit at magtago hanggang dulo. Pero hindi ko akalain, na makakatagpo ko ang dati kong crush. Naaalala mo pa ako, syempre naman, maliit na bola. Mabuti naman, huwag na tayong maghihiwalay muli. May naririnig ka bang ingay? Helicopter iyon, may mga putok din ng baril.
Pasensya na sa istorbo, pero baka pwedeng magpabakuna muna ang inyong dalawa laban sa virus bago nyo ituloy yan. Eksakto ang dating nyo. May bakuna na pala. Mula nang sumiklab ang virus, nagsimula na kaming magsaliksik para sa bakuna. Anong ginagawa mo? Takot siya sa karayom. Hindi kaya ako takot sa karayom. Bakit naglalabas ng baril sa ganitong oras? Kayong dalawa. Pwede na ba tayong mag-iniksyon? Lininis na ng militar ang mga zombie. Pagkatapos mag-iwan ng satellite broadcast, nag-iwan din sila ng mga gamot laban sa virus. Shishi. Kailangan kong sumama sa kanila. Hindi ba't nagkasundo na tayo, na hindi na tayo maghihiwalay? Ang dugo ko ay maaaring makatulong, para makagawa sila ng mas epektibong bakuna. Malaki ang maitutulong nito. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, babalik ako agad. May agimat ako mula sa iyo, pangako yan. Ika-100 araw matapos ang apokalipsis. Nitong mga nakaraang araw, sa tulong ng iba't ibang departamento, ang mga zombie sa syudad ay halos naubos na. Maliit na bola. 2 set pa rin ba ng pagkain ang kakainin mo? Linzing. Ikaw nga ba talaga yan? Maliit na bola. Narito na ako, nagbalik na ako. Sa buhay na ito, sa wakas ay nakaabot ako. Sa araw na natapos ang apokalipsis,